yung inyong impeachment laban kay Vice President Inday Sara ay hindi na uusad yan, sabi ni Kong Ili. Magandang tanghali mga kabisdak, medyo maulan po ngayong araw sa ating kinalalagyan at ngayon po ay araw ng linggo. Kaya wala po tayo sa studio. Aba, syempre, ikot-ikot tayo. Naghahanap tayo ng mga tambaloslos. Mag-usapan lang po natin itong pahayag po ni Kong Eli San Fernando at dating Congressman Mike Defensor. Medyo nagkaroon sila dito ng contradiction, pero pareho yung pagkaintindi ko na ayaw nila ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ang sinabi kasi ni Kong Mike Defensor Santiago, ang impeachment daw laban kay Vice President Inday Sara Duterte ay ito ang pinaka-worst na impeachment sa kasaysayan ng ating bansa. Marami na po tayong naranasan na impeachment Kay Irap Estrada, yung Chief Justice Corona, napaka-controversial nun. At nung kay Ombudsman yata, na sino yun? Yung isang ombudsman, Mercedita yata, ewan ko kung sinong ombudsman nun. At saka, syempre, si Bongbong Marcos, sinampahan rin po ng impeachment. Kaso nga lang, niluto lang drama, nabasura agad. At ito naman ngayon kay Vice President Inday Sara Duterte, na last year nga po, sinampahan ng impeachment at pinapaboran ng mga buwaya dyan sa Kongreso, pero nagkabulilyasuhan sila sa pagdating sa Supreme Court at diniklarang unconstitutional. Kaya umulit na naman ngayon ang mga makabayad block. Itong si Kong Eli San Fernando, minsan sala sa init, sala sa lamig, hindi mo maintindihan. Kontra ba talaga sa mga Duterte? Sa mga Marcos? O di kaya na prinsipyo lang itong bagitong kongresistang ito? Kasi sabi niya, hindi na daw uusad ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. So kinontra niya ho dito, itong mga nagsampa ng impeachment, akbayan, makabayan, na talagang mabubuisit sa kanya. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga video. So unahin po muna natin itong pahayag ni Kong Eli San Fernando. Narito po. Malabo raw na umusad pa ang panibagong reklamo laban kay VP Sara, habang expected na rin daw ang pagbasura sa impeachment complaint laban kay PBBM. Ayon yan kay Congressman Eli San Fernando. Anya, pansariling interes lang kasi ang iniisip ng mga kapwa kongresista. Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Sa 2028 national elections na nakatuon ng pansin ng ilang mga mambabatas. Ito ang pananaw ni kamanggagawa party list Representative Eli San Fernando. Kaya anya, naniniwala siya na hindi lulusot sa plenaryo ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. I'm not a member of the Committee on Justice, but tingin ko lulusot yan sa Committee on Justice at aabot sa plenaryo yan. Pero pagdating sa plenaryo, ang aking tansya ay hindi makakakuha yan ng 1/3 na suporta mula sa members of the House. Dahil lahat ay nag-iisip na ng kanilang mga political career sa 2028. May mga nag-iisip na niyan. At yung iba ay marahil na nawalan ng amor o hindi na naging ganun kataas yung kumpiyansa. Kung pagbabasihan daw kasi naging takbo ng articles of impeachment laban kay VP Sara noong nakaraang taon na bypass umano nito ang Committee Deliberation at agad inakyat sa Senado ang impeachment complaint matapos itong makakuha ng 1/3 na boto mula sa mga mambabatas. Pero para naman kay San Fernando, hindi nakataka-taka ang naging pagbasura ng Committee on Justice ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil anya, wala talagang balak ang mga mambabatas na paggalawin ito at sumailalim pa sa impeachment trial.
Stop muna tayo doon. Gusto ko pong nakomentuhan muna yung kay Vice President Inday Sara. Ang sabi niya, hindi na uusad ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Sa kabila ho nang nakita po natin yung numero ni Bongbong Marcos dyan sa Kongreso ay hawak pa rin po nila. Okay, ang rason niya kung bakit hindi uusad ay nawala na ng amor, no? Yung ibang mga kongresista. Dahil sa nakarang impeachment ay hindi nga nagtagumpay. Pangalawa ay ang nakikita niya dito, dahil ang iniisip na po ng mga kongresista ay 2028 presidential election na. At nawala na ng gana itong mga buhaya dyan sa Kongreso. Okay. So dito muna tayo sa nawala na ng amor, no? Nawala na ng gana. Alam niyo po kasi, nung last year, 2025, impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte, maliwanag po na yung proseso po ng impeachment ay ginago po ng mga buhaya. Yan ang malinaw dyan, no? Kaya pag tiningnan po natin yung mga kredibilidad ng mga hinayupak na yan na magtalakay ng impeachment ay hindi na po talaga mapagkatiwalaan pa. Tingnan mo ha, ang ginawa nila kay Inday Sara noon ay hindi po dumaan sa Committee on Justice. Hindi na pag-usapan sa Committee on Justice. Walang pagtatalo, walang hearing. Kung ito ba'y informed and may substance ba? Yan ang maliwanag. Nakarang taon, sinorkat nila. At hindi man lang binigyan ng pagkakataon si Vice President Inday Sara na sumagot sa mga akusasyon ng mga complainant laban sa kanya. Anong ginawang magic? Nangalap po ng perma. Nangalap ng perma na umabot pa ng 200 plus. At ang sabi nga ho ng ibang kongresista, hindi namin alam ang mga pinipirmahan namin. Dahil akala namin merienda lang. Merienda nga. Ang laki ng halaga ng merienda. Bawat perma ay 150 million pesos. Yan po yung mga balita-balita dyan sa impeachment. At agad inakyat doon sa impeachment court sa Senado. Hindi po dumaan sa plenaryo. Hindi pinagdidibatihan sa plenaryo kung ito ba'y ma-impeach si Inday Sara or hindi. Kasi ang nakikita ko pong proceeding sa impeachment, nakikita ko kay Irap dyan sa Kongreso, nagbubutahan talaga sila. Yes or no. Gusto mo bang ma-impeach yung impeachable officers or hindi? Malinaw po yung butuhan. Pero doon, sa nangyayari sa 2025 impeachment dyan sa Kamara, talagang sinorkat nila, nakakalikom lang ng pirma, walang deliberasyon, walang hearing, as in. Ang nangyayari ho, ginago nila ang impeachment process. At bulilyaso din po sila dahil yung articles of impeachment ay diniklarang unconstitutional ng korte. 2 bisis diniklara. Dahil ito po ay lumabag sa 1-year bar rule. Ang pag-aakala siguro ni Tambalos-Los ay ito ay basta-basta lang hayaan ng Korte Suprema at hindi magrereklamo ang kampo ni Vice President Inday Sara Duterte na technical sila. Yun ang maliwanag. So ngayon, yung sinabi naman ho ni Kung Eli na wala ng gana, no? Wala ng interest, wala ng parang hindi na po ito uusad pa. Kasi wala nang pakialam ang mga kongresista. Bakit po? Di ba ho merong pangako itong si Martin Romualdez sa mga kongresista? Ano po yung pangako? Pag po meron ba kayo, sumuporta kayo sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara, meron kayong for liter release na budget. Ang tanong, nasan yung for liter release na budget? Di ba ho, sumumbong si Toby Chanco, nagsumbong kay Bungit, na bakit ganito? Ginamit, sinakripisyo ni Martin Romualdez ang political capital mo, Pangulong Bongbong Marcos, yung 4-liter release. Yun yung ipinangako. Malamang sa malamang, wala pong nangyayari dyan. Siguro yung iba nakatanggap, kasi maraming ghost projects, pero siguro yung iba wala. As in.
So nawawalan sila ng gana. Bakit? Lalo na ngayon. Napaka-controversial na po ngayon yung flood control. Under Marcos admin, mga buwaya, no? Sangkot kayong lahat. Pangatlo, yung 2028 presidential election. Kung ako kongresista, bakit ba ako makikilahok dyan? Pagdating sa plenaryo, magbubutuhan kami, makikita ng taong bayan, putang ina, bumuto ako ng ma-impeach si Inday Sara. Ano ang mangyayari sa akin? At bukod pa riyan, para silang nagpapatiwakal, kumuha sila ng bato, pinukpok nila sa mga ulo nila. Yung gusto nilang i-impeach ay isang Vice President Inday Sara na mataas pa ang approval rating kumpara sa presidenteng nakaupo ngayon. Ang tiningnan po natin, mukhang tama po dito si Kong Eli San Fernando. Para sa akin Kasi ang proseso niyan, ngayon, kung hindi nila susundin yung proseso na ginawa nila kay Bongbong Marcos, salata sila. Maraming magurumintado. Idaan sa Committee on Justice, pag-uusapan, pagkatapos sa Committee on Justice, doon idadaan sa plenaryo. Pakinggan natin yung komento niya kay Bongbong Marcos na sabi niya expected na ang reklamo na ibabasura. O ito, pakinggan natin. Kung ang climate o ang politika sa loob ng House is dinidim niya na ma-impeach yan. At kahit naman gaano katibay yung mga ebidensya, kung ayaw ng mga kaalyado na umusad yan, hindi talaga uusad yan. Exactly. Yun yung nature ng impeachment process. Tinawag rin niyang drama at ingay lang ang mga impeachment complaint na inihangin sa Kamara dahil ang lahat ng ito ay para lang daw sa politika at pansariling interes. Nakakalungkot lang kasi dahil dito sa usapin ng politika, naiiwanan din yung iba pang mahalagang trabaho ng Kongreso. At yun yung mga paggawa ng mga meaningful ng mga batas. We are missing the bigger picture. At ano yun, yung mga Pilipino at mga manggagawa mismo, wala namang pakialam sa impeachment. Samantala, sa Lunes, inaasahang ipipresenta sa plenaryo ng Kamara ang naging pagbasura sa impeachment complaint laban kay PBBM upang kanilang mapag-aralan. Inaabangan naman ngayon kung uusad ba ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Gusto ko po yung komentuhan ko lang yung sinasabi ni Eli San Fernando na drama lang. Itong impeachment laban kay Bongbong Marcos, puta 100%. Drama or optics sarswila. Yung impeachment laban kay Bongbong Marcos. Ang gusto lang naman nila yung 1-year bar rule. Yung 1-year bar rule. Na hindi makapagsampa ng ang mga lehitimong galit sa gobyernong ito ng impeachment na may matibay na basihan. Yun yung maliwanag dyan. Tingnan mo, yung si Jesus, putangin na, tuta ni Lisa. Itong Makabayan, tuta rin niya ni Bangag. Mga akbayan, mga makaliwang grupo. Si Dilima, nagsampa ng impeachment, pero nagdidepinsa na hindi pwedeng ma-impeach si Bongbong Marcos kahit lango sa pulburo, no? Mantakin mo. Kaya tama, expected na ibabasura ho ito. Meron pa silang sa plenaryo bukas, no? Pag-uusapan kung kaya bang i-reverse ang desisyon ng Committee on Justice, makakuha ng 1/3 votes, mga 105. Ay, wala na yan, wala nang mag-motion yan. Kung meron man siguro, papalag sila Laila de Lima at Percy Tabi, drama na lang ho yan. Yun ang maliwanag po dyan. Okay. So pag-usapan naman natin itong pahayag ni Mike Defensor. Kung sa pahayag ni Kung Eli, hindi uusad yung impeachment at mababasura agad dahil wala nang ganang mga kongresista dahil busy na rin sa 2028 election. Pero kakaiba si Mike Defensor. Ang sabi niya ay lahat daw ng resources ng gobyernong Bangag ay gagamitin para lamang ma-impeach at ma-convict si Vice President Inday Sara Duterte. At tinawag niyang ito ang pinaka-worst impeachment laban kay Inday Sara. Pakinggan natin itong si Mike Defensor. And I think this will be the worst impeachment process of the Vice President. Kasi gagamitin ng administrasyon ang lahat ng resources niya, ang lahat ng pinanghahawakan niya, maging ang Estado, pananakot, para makonvict si Inday Sara.
para pagdating ng eleksyon sa 2028, libre sila. I supported President Marcos believing na ang pangako niya, lilinisin niya yung kanilang pangalan. Ang sabi nila, unity, magkasama yung dalawa. So sinuportan ko yung dalawa. Ano yung unang binayolate? Yung pagiging pagkakaisa, away ka agad. Pangalawa, itong pera. Na ngayon mo lang nakita talaga yung organisadong pagnanakaw ng pondo. Ang nakakalungkot ngayon, kung titingnan ninyo, lahat ng institusyon ng ating bansa, Kongreso, Senado, sangkot doon sa sinasabing nakawan. Pero yung malungkot sa committee report, ilan lang yung nailagay na pangalan. Ako, Stop muna tayo doon. Gusto ko pong dugtungan. Komentuhan yung sinabi niya na ito na nga ho yung pinaka-worst na impeachment. Dahil gagamitin po ng gobyernong ito ang lahat ng resources para makonvict si Vice President Inday Sara para sa 2028 presidential election. Wala na pong balakid sa kanila. Putsaka na, grabe no si Inday Sara, no? Talagang bida na bida yung datingan ni Inday Sara at yung mga bumabanat sa kanya kontrabidang. Hindi. So ibig sabihin nito, uubusin ni Bongbong Marcos ang lahat ng pira ng bayan, lilimasin, pambayad sa mga buhaya, pambayad sa mga kongresistang pipirma, pambayad sa mga senador na pipirma para makonvict si Vice President Inday Sara at para wala na silang kalaban sa 2028 presidential election. Putang ina, isang malaking kahibangan, isang malaking obsession na po ito ginawa ng Marcos admin. Lalo na to si Lisa Baki. Tanggapin nyo na lang kasi na hindi po ninyo kayang i-impeach si Vice President Inday Sara. Tanggapin nyo na ho kasi na mahal ng taong bayan si Vice President Inday Sara Duterte. Period. Yan ang maliwanag dyan. Hindi nyo kayang higitan pa ang pagmamahal ng maraming Pilipino kay Inday Sara. Nakita po kasi ng maraming Pilipino yung serbisyo publiko, yung pagiging public servant ni Inday Sara. Mantakin mo, nag-iisang Snow White sa ating bansa. Pinagtutulungan ng mga duwindi, mga kapre, putangina, mga tikbalang, aswang, vampira, buhaya. Oh, natinag ba si Inday? Hindi. Nasira ba ang kredibilidad ni Inday? Hindi. Kasi alam ng taong bayan na lahat yan ay gawa-gawa lamang. Wala nang maniniwala dyan sa impeachment na yan. Kung gagawin ni Bongbong Marcos yan, full force, lahat ng resources ng gobyerno, putang ina, baka siya pa ang maunang makaladkad dyan sa Palacio de Pulburon. Magagalit ang taong bayan yan. Tuloy kong. tingin ko talaga, and I'm not referring to the Makabayan Bloc, I'm pointing to the administration. Political tong ginagawa nila kay VP Inday Sara. Dahil from day one, ang sinasabi ko nga, huwag natin idamay ang Makabayan Bloc, because Makabayan Bloc, whether the administration will point to her or not, will file that case. Kahit na kayong administration, finailan nila yung case. So, consistent. Ang ayoko, yung ibang group, Butang ina, Mike Defensor, huwag kang magtiwala sa Makabayan Block. Makabayad talaga yan. Mike naman talaga, parang ngayon lang. Sir, dahan-dahan ka sir, huwag ka masyado magtiwala dyan kay Friends Castro, Raul Manuel, putang ina, mga basura yung Makabayan na yan. grupo. Nag-file doon kay VP Inday, pero ko doon kay Presidente, hindi. Pwede mo bang mapangalanan ng grupong yon? Hindi, nakita naman sa video eh. Pero kasi di ba ang linaw, political para Akbayan yun, tinutukoy ni Mike Defensor kasi ang Akbayan, I think hindi sila nagsampa ng impeachment labang kay Marcos. Pero yung Makabayan, nagsampa. Pero anak ng kagwang, pareho lang yan sila Mike. Pareho ng utak yan. Mga kaliwang grupo yan, mga komunista yan. Kaya wag mong excuse ang Makabayan, Akbayan, pareho po yan. Mga ginagamit lang yan ni Bongbong Marcos para ma-pin down ang mga Duterte. Yan ang maliwanag dyan, Mike. para sa akin 125 million pesos, hindi naman pondo ng Vice President yun. Binigay ng Presidente kay Inday Sara. Ang may Exactly. violation pa doon ng Constitution is the President himself. Because Oh, sige na. contingent fund yun. Pagkatapos of the 125 million, nabusisi, hindi, again, I'm not referring to people, but yung Kongreso.
Alam nyo po, ito rin yung ano ko, matagal ko na umpisa pa lang po, ito yung ginagamit kong rebat noon na pag si Inday Sara ma-impeach, ang dapat po maunang ma-impeach si Bongbong Marcos. Bakit? Sino ba ang nagbigay ng pera kay Inday Sara na 125 million? Galing yan sa pundo ng presidente. Binigay kay Inday. Ba't mo binigay? Kung illegal po yun, dapat si Bongbong Marcos ang unang ma-impeach at si Bongbong Marcos ang sisihin. Bakit si Inday? Binigay mo Di ginamit namin. Maayos. So ngayon, kini-question ninyo. Ibig sabihin, pinaingan si Inday Sara talaga ni Palaka dito. Binusisi, talagang tinira nila. Ang sabi lang naman ng kuwa, teka lang, pending pa to sa Commission on Audit. And then, if you look at the other confidential funds, and I'm referring to the confidential funds of the President, may 2.5 siya noong December 2022. Tapos along 2023, 2024, 5 billion. So, kung magbubusisi, busisiin natin yung lahat. And then if we look at the problems of the different corruption of the different agencies on unliquidated, wag mo ng corruption, unliquidated funds. Kasi yun naman ang kanyang naging problema, yung liquidation process. Sabi ko nga, DPWH lang Kung 100 billion, meron yan. DOH, 50 billion, meron yan. In fact, even in the process of COA, there is a process of conviction. Una, administratively, i-exhaust mo yan sa COA. Pagkatapos pupunta ka sa korte. If that is already established. Ngayon, kay Presidente Marcos, yun din ang kaso ngayon. Sabi ni Saldico, ako ang kumuha ng pera, ibinigay ko yan. Iniabot ko yan kay Presidente, nagpunta ako sa Tamarin, nagbigay ako ng ganito. Diba? Itong isa pending case under audit na tinitingnan pa. Ang alam ko, Mike, natapos na nga ho yung kay Vice President Inday Sara. Nagayag na po ng statement ang Commission on Audit. Ang sabi kasi, unmodified opinion within 3 consecutive months. So, ibig sabihin, nag-comply na po ang opisina ni Inday Sara. Yan ang maliwanag dyan. Dapat tapos na yan, yung impeachment nila na sa confidential funds, wala nang saysay. Dahil maliwanag na, ang paniwalaan lang ng taong bayan, kung mayroong pandarambong na nangyayari sa isang departamento, ay yung Commission on Audit. Sasabihin ng Commission on Audit, ito, mayroong unliquidated funds. Pag sinabi yun, hingihan ka ng dokumento, paliwanag. Napaliwanag ng Office of the Vice President. Kaya nga sabi ng COA, unmodified opinion. Kaya talagang pamumulitika lamang ho ito kasi nga takot na takot po sila ngayong paparating na 2028 presidential election dahil walang kalaban si Inday po. Kahit sinong Poncio Pilato, ang banggitin mo, walang makatalo kay Vice President Inday Sara Duterte. Dugtungan natin ng konti. Medyo okay yung paliwanag dito ni kung Mike Defensor ito. Pakinggan natin. So, gano'n na lang ho sila kagigil na ma-impeach si Sara Duterte. Samantalang meron pa hong mas matindi ang ginawa. Ginapan ho yung confidential fund. Hindi mas marami hong namatay dahil sa kanilang pagnanakaw ho. Correct. Marami hong taong hindi nakakain, marami hong taong hindi nakapunta sa eskwela, marami hong nalubog sa bahay. Dapat ho, yun ang unang ini-impeach ko nila. Bakit parang gigil ho sila kay Sara Duterte ma-impeach? Said. Katulad ng binanggit ko kanina, talagang para sa akin, yung politika ng 2028, kaya na tinututukan si Inday Sara Duterte. Dahil nga gusto nila mawala na ang magiging kalaban nila sa darating na halalan. Sa akin, walang batayan yung kaso Pero sabihin mo na, sige, gusto nila mag-file ng kaso at ang Vice President naman, pagkakataon niya sumagot. Bakit ang Presidente? Yan ang mas malaki, bilyon-bilyon yung kaso na katulad ng binanggit mo. Dapat kung totohanan ang gusto nila, na makita ang katotohanan at ma-resolve yung mga pagnanakaw sa gobyerno na alam mo, yung unallocated fund, 2 trillion, hindi lang billion, 2 trillion from 2022 to 2025. Nako. Dapat lahat tiningnan nila. Kaso, unang araw pa lang hindi pa nga tayo, kumbaga yung botohan sa form, kakatapos mo lang, wala na kagad. Tapos na rin kagad yung substance. Antindi, no? Kasi 2 trillion pala, allocables. So, ang sa flood control doon, 1.2 to 1.5 trillion. Yun yung pinag-uusapan na corruption under Marcos admin. Pero tama ka dito kung lahat nga po ng ito, yung impeachment na ito labang kay Inday Sara, sa 2028 talaga to presidential election, wala na hong iba. Putang ina. Hirap na hirap po kasi sila maghanap ng pambato para pangtapat kay Inday Sara. Meron silang pambato, una pa lang may ginugron na sila, di ba? Di ba sino yun? Tao na yun, na nasira na ang taong iyon, nangangayat na. Si Martin Romualdez.
Di ba? Kung saan may akap, may AX, magtupad at kinukontrol yung Kongreso, yung pundo, kinontrol. Kasama si Saldico para mapabango yung pangalan ng buhayang iyan. Ano ho nangyayari? Hayan, automatic po ay nasira, nagbumirang dahil sa flood control. May nangyayari ba? Wala na, kasi pambato. May pa-sorby-sorby pa sila. Ano po yung kahinat na ng sorby? 0.05? 0.1? Meron pa ngang 0.01% na po gusto siyang maging presidente ng Pilipinas, anak ng kagwang. Wala nang pambato kahit anong gawin nila. Kaya itong sila, hirap sila na pangtapat kay Inday Sara. Kaya nag-iisip sila ng panibagong unit team sa pagitan ng mga Dilawan, Pulawan, Pinklawan, mga kaliwang grupo komunista, magsama-sama daw para lang matalo si Inday Sara, di ba? Ayon kay Hontiveros. Ito mga makabayan-akbayan, takot na takot talaga. Kaya wala silang ibang paraan dahil ang direksyon din ni Bongbong Marcos at mga kalyado, impeach na lang si Inday dahil wala po silang pangtapat. O tingnan mo, kayo na lang mag-away-away sa bronze. Wala na, champion na si Inday sa 2028, wala nang makakatalo. Tuloy kong Talagang minadali. Eh kung ano pa ho yung kanilang ginagawa, pagka hindi yung pumapabor sa kanila yung panahon, walang constitutional. Walang konstitusyon. Pag kay Sara, walang konstitusyon. Pag sa kanila, may konstitusyon. Bakit gano'n? Talagang napakasama nung ganyang ginagawa nila kasi nga ang proseso ng impeachment sagrado. Correct. Kailangan yan, tinitingnan natin na maayos at ang proseso yun ay tama. Pagka masyado naman nilang ginawang politika, hindi political kasi yung political process dyan, ibang definition yan sa ligang batas Pero ito, ginawa lang politika dahil lamang sa eleksyon, dahil lamang sa pagkuha ng liderato sa 2028, talagang napakasama niyan. Kung ano na ho yung panawagan nyo sa taong bayan, kinakailangan pa ho sila mga makinig ho kay Presidente o hindi na? Malinaw naman sa kasaysayan ng ating bansa, maging sa mga desisyon ng saligang batas, ang poder ng taong bayan sa kanila nakasalalay. Kung ginawa nilang pagkilos sa EDSA 1, EDSA 2, ito lahat ay legal. Kinikilala ng ating Korte Suprema at kinikilala ng ating mga iba't ibang institusyon ng gobyerno. Kung ayaw payagan ng Kongreso at Senado na gawin ng tama, taong bayan na magdidesisyon para dito sa kanila. So matutuloy ho ba rally nyo ngayong February? Itong malaki ang rally na? Sa Pebrero, hindi pa kami nag-usap-usap. Alam ko may mga ilang pagkilos na gagawin. Pero mag-uusap kami tungkol dyan. Siyempre, hindi naman tayo hinto Hindi naman to dahil sa rally lang pero may mali. May dapat panagutin. Biruin mo yun, nagnakaw ng 4 billion dun sa Bulacan, Henry Alcantara. 300 million sinuli. Kawawa naman. Hindi ko lubos maisip kung paano gagawin yung ganoon bagay. Kung sa inyo palagay, paano na ho yung bansa natin, sa patungo na ho yung bansa natin yun? Kailangan natin talagang baguhin. Nakikita natin talaga yung nagiging problema sa korupsyon ng Kongreso at Senado at yung ngayon talagang grabe, organisado. Hindi na ito dapat kasi kawawa na Hindi na tayo, kundi yung mga anak natin at yung magiging kapalaran ng sambayan ng Pilipino sa darating na panahon. Kung ano panawagin nyo sa taong bayan, ngayon na kayo ay narito, nakipaglaban. Sa ating mga kababayan, nakikita nyo naman po yung nangyayari. Kayo po yung mas gagawa ng desisyon, nakita nyo kung paano itrato yung mga ebidensya, magmula sa investigasyon sa Senado, ngayon sa Blue Ribbon Committee, ngayon nagkakaroon ng impeachment process, nakikita nyo po lahat yan. Alam nyo naman po at alam kong nakikita nyo at alam ninyo yung mga nangyari sa ating bansa. Huwag mo natin ito payagan dahil huwag na po doon sa mga nakakatanda sa atin sa ngayon. Pero yung kinabukasan na magiging anak natin. Kawawa na ating bansa. Ayaw natin yung mga taong bayan umaalis ng ating bansa para lang kumita ng pera. Diba? Umaalis ng bansa para mabigyan ng magandang kinabukasan yung ating anak. Ito pala, ito lang yung pondong kailangan ayusin natin. Huwag lang nakawin at gamitin ng tama. Maayos natin ang bayan natin. Kung sakasakali yung mga maayos na ito, wala na bang mahirap sa ating bansa? Wala na bang mamamalimos sa kalsada? Wala na bang matutulog sa kalsada? Alam mo, bang pipili ng maaga sa ospital? Napakadami nating pwede magawa sa pondo natin Yun lang sinasabing problema ng pabahay. 2 trilyon to unallocated. Kung ginamit pala natin ng tama, marami nagkabahay. Correct. Yung sinasabing magsasaka, walang patubig. Kung ginamit ng tama, nagkaroon sana ng maayos na produksyon sa agrikultura. Ito, magsasummer na naman. Magkakaroon ng problema sa tubig. Sa mga bahay. Yun pala, andyan lang ang pondo. Pwede nating magamit. Pagdating natin sa ginawa nila doon sa PhilHealth, yung pondo kinuha nila at nilagay nila sa pagpapagawa ng mga flood control projects. Ang sama nun Imbis na palawakin sana at ayusin yung problema pangkalusugan.
Ayan po mga kababayan ko, malabo ho na mawawala yung mga kahirapan sa atin hanggat nandyan si Bangag, namumuno, nakaupo ang mga buhaya dyan sa Kongreso, Senado, babaon at babagsak tayong lahat. Kailangan tong mga to ay kalusin na, wag nang pamarisan pa. Kaso nga lang, paano yun Ang nakaupo sa Palasyo de Polvoron, ang Rina Palaka, ang Hari Vampira, laging nakapulburon, anak singhot pamor. Anak ng kamote, talagang no chance ang Pilipinas sa mga Marcoses. Pag tiningnan po natin yung history, mula noon hanggang ngayon, nagpapahirap mga Marcoses, mga kaliwang grupo, mga komunista. Dumating ang Duterte, sinira nila dahil yung kanilang kagaguhan ay nabibisto at kinalaban ni former President Duterte. Nasaan si Tatay Digong? Nasa dahik, ginago nila. Ngayon, si Vice President Inday Sara, pinakamataas na trust and approval rating, #1 contender sa 2028 presidential election, anak ng kamote. Kakaupo pa lang sa pagka-vice presidente, gusto nang i-impeach, gusto nang palitan ni Tambaloslos. Anong nangyari sa bayan na to? Puno ng mga buhaya. O heto, pakinggan po muna natin itong pahayag ng kampo, abogado, legal team ni Vice President Inday Sara Duterte, bago po natin pakinggan itong si Kong RAC patungkol dyan sa confidential funds. Narito po. Alam natin na yung dalawang impeachment complaint na isumite na sa na i-transmit na po kay House Speaker Boji D. At ang marami ang nagsasabi na itong impeachment complaint na ito ay walang bago. Ito daw po kasi ay mga dati pang mga complaints na rin against VP Sara, at ang maliban sa bago ay yung pong statement nga po ni Madriaga. Pero bago po yan, bago natin pag-usapan yan, attorney, yung lumabas na decision ng Supreme Court. Di umano, sinasabi nila na sa decision na yon ng Supreme Court, hindi pa naman absuelto si VP Sara. Bagamat ang sinasabi naman ng mga kongresista at ng Kamara ay hindi naman napag-usapan yung merito ng kaso. Ang napag-usapan sa kaso ay sa Supreme Court is the procedures, yung proceedings. Yung pong wala pa, hindi naman saklaw talaga si VP dun sa decision na yon. Ano pong masasabi niyo? Tama po yan, no? Dapat tayong sumang-ayon dyan dahil tama naman po yung sinasabi na wala pang pinag-uusapan na pag-absuelto sa mga aligasyon. In fact, nung tinatanong po kami kung, attorney, do you feel vindicated? Ang parati ko pong sinasabi ay hindi po tamang word ang vindication. Dahil ang vindication, pumapasok lang yan pag ikaw ay naabsuelto na sa mga aligasyon. No? At tama naman po, as masang-ayon tayo sa ganyang pananaw, na itong nangyari sa Supreme Court ay napansin lang kasi natin may mga pagkakamali sa naging proseso ng pag-initiate ng impeachment complaint, at yun po yung dinulog natin sa Supreme Court. Siyempre po, natutuwa naman tayo na na-consider ang ating mga argumento at naging paborable sa atin ang desisyon. Ganun pa man, ay eto na nga, meron tayong second round of impeachment complaints at marahil masabi nga natin very similar yung mga aligasyon, at handa naman po tayong harapin yung mga aligasyon. Tama dito si Attorney Apoa. Wala naman talagang sinabi na yung akusasyon labang kay Vice President Inday Sara ay walang kwenta or talagang gawa-gawa in legal term. Hindi naman sinabi ng Korte Suprema. Pero nung pagkabasura po ng impeachment na yan, na sinabi ng Supreme Court na unconstitutional at nag-motion pa sila, nagkaroon pa ng final decision ang Supreme Court, final executory, na unconstitutional ng articles of impeachment. Diyan pa lang masasabi na natin, Attorney Michael Poa, na yung akusasyon labang kay Vice President Inday Sara ay talagang gawa-gawa 100%. Kasi kung hindi ito gawa-gawa, dapat dinaan nila sa tamang proseso. Merong due process. Ano lang po ang purpose ng impeachment na yan?
para lamang sirain si Inday Sara at gawa ng kwento, baka sakaling masira ang pangalan niya. Hindi nga kaya nga nagsasabi si Leonin, huwag kayong magsampa ng impeachment. Kung ang purpose lamang ninyo ay gusto lang ninyo mag-trending sa social media at may pang-post para mapag-usapan for content. Sabi ni Leonin, yun yung buod nun Kaya nga pag tiningnan natin, buti may Supreme Court at buti rin sila ni Michael Pua, dumulog sila sa korte at nanalo sila. Doon pa lang, ito, sasabihin ko, ito ay vindication po talaga para sa akin na ang purpose nitong decision ng Supreme Court ay pinapabagmumukha ng Korte Suprema na yung impeachment labang kay Inday Sara ay puro palabas lamang at scripted lamang, ang layunin ay wasakin ang mga Duterte. Tuloy, sir. Nakita niyo na ho ba yung complaint? Officially, wala pa tayong natatanggap, no? But syempre po, may mga kumalat na online. At syempre, binasa na namin po yung mga yan. Yung mga grounds nila, no? Very similar. Sabi ko nga parate, I don't want to naman say refiling lang. Kasi insulto rin yan sa mga nag-file dahil talagang I'm sure pinaglaanan din nila ng panahon yan para buuin yung mga complaints na yan. So, although it's not a refiling, it's very similar yung mga allegations. May nabanggit nyo nga kanina, may mga dinagdag naman katulad nung affidavit ng nagngangalang Mr. Ramil Madriaga, which the defense also expected. No? Nung lumabas yung affidavit ni Mr. Madriaga about 2 months ago, I think, from today, na-anticipate na po natin na maaring isa ito sa isasama sa second round ng mga impeachment complaints na ihain laban sa Vice President. Pero sinagot naman ho ng Anak ng kagwang, yan yung bago. Na parang magmukhang bago lang ba? Parang hindi sasabihin, nag-refile lang kayo. Isim lang din naman yung reklamo, confidential funds lang naman, anak ng kamote. Yan rin naman ang kanilang mga reklamo, confidential funds. Dinagdag lang ni Laila de Lima yung anak ng kamote, yung si Madriaga. Yung kidnap for ransom group, dinagdag nila, mantakin mo, kumuha pa kayo ng witness, walang kredibilidad, putang ina, kriminal. Nahihinumin. Kinasuhan na yan ng mga general ng mga PhD, kinasuhan na si Madriaga, kasama yung abogado ni Madriaga, hindi sira yung kredibilidad nila dyan, anak ng wala talagang kredibilidad, itong akbayan. ni VP yan na hindi niya talaga kilala si Madriaga. Hindi niya kilala. At I think yung mga tao rin na na-mention doon, kasi hindi lang si VP ang na-mention, may mga ibang mga personalidad na na-mention doon. Yung isa doon, naghain na rin ng kaso laban kay Madriaga. Although hindi ko alam yung detalye dahil hindi akong abogado doon. But marami na rin naglabas ng kanilang statements sa social media, online na walang katotohanan yung sinasabi ni Madriaga. So, kami naman sa defense team, handa rin kaming sagutin yan point by point, yung mga aligasyon laban sa Vice Presidente na ayon dun sa affidavit para maipakita na walang katotohanan yung mga paratang doon ni Mr. Madriaga. Putang ina, magkahiyaan sila ngayon. Si Madriaga pa talaga. Anak ng kagwang, wala na ho yan. Useless. Yung isinampa ninyong impeachment. Pakinggan natin muna itong basahan natin si Laila de Saba bago yung si Erice. Pareho sila itong mga dilawan Sabi ni Saba dyan, at sa paglilitis ay hindi pwedeng ang sagot ni Vice President Sara Duterte ay patutsada. Kasi yung statement kanina, o pamumulitika lang, patunayan ng walang basihan ang mga aligasyon. Dahil kung hindi dapat siyang managot sa mga akusasyon ng paglustay sa pira ng taong bayan. Utangin paglustay ng pera sa taong bayan, si Inday Sara sinasabihan niya, pero si Bongbong Marcos hindi niya sinabihan. Ang Laila de Lima, confidential funds, unmodified opinion, pakinggan mo naman ang RISBAC. Ito, Liberal Party din to, Laila de Lima. Ito, pakinggan mo, ML Party List. Yung sa intelligence funds, sa tagal ko sa gobyerno, alam ko po, yung mayor, governor, intelligence agencies, police, maski si presidente, pagka po intelligence fund, hindi requirement na ilagay mo yung tunay na pangalan ng mga recipients. Asset yun, intelligence asset, pag may ilalagay yung pangalan, expose mo. Kaya isasubmit mo yan in closed envelope sa commission
audit. Naka-seal yan. Yung Confidential. intelligence fund po, unlike yan any other funds sa ating budget, Ganun naman talaga ang Intel funds. Confidential, Mike. Kaya nga nagagalit itong mga makakaliwa. Ikaw, Laila de Lima ka. Pahijab-hijab ka pa. Hindi ka namang taga Mindanao eh. Yan ang sinasabi namin. Yung inyong impeachment laban kay Vice President Inday Sara ay hindi na uusad yan, sabi ni Kong Ili. Kaya umiyak na kayong lahat. Ay, nako naman. Walang kadala-dala itong mga hinayupak na ito kasi nga, takot na takot itong mga makakaliwang grupo, no? Makabayan, Akbayan, Dilawan, Pinklawan, nang maging presidente ay Duterte, Inday Sara sa 2028. At lalo na pong takot na takot ang mga bubunistang tanganista ni Bangag na maging presidente si Inday Sara kasi paniguradong walang ariglo si Inday Sara dito. There will be a day of reckoning. Talagang managot kayong mga hinayupak kayo, mga kawatan sa gobyerno. Kung si Martin Romualdez hindi nyo makasukasuhan ngayon at hindi nyo mapakulong, pag si Inday Sara ang maging presidente, si Martin Romualdez 1,000% kulong yan. Kasama ka Sandro Marcos, kasama ka Lisa Marcos, kasama ka Bongbong Marcos, makukulong ka pag si Vice President Inday Sara ang maging presidente. Kasama na yung mga gabinete ni Bangag. Lahat kayo dyan, Remulla Brothers. Kaya ngayon, nagkaugaga na sila, hindi na nila alam anong gagawin nila. Makipagsanib pwersa na lang tayo sa mga Dilawan. Makipagsanib pwersa tayo sa mga Pinklawan. Kaliwang grupo kasi talo na talaga tayo. May survey pa, anak ng kagwang, negative. Si Bungit, mas mataas pa ang trust and approval rating ni Vice President Inday Sara Duterte laban kay Bungit. Paano? Panay lang si Chucky Claire. O sino ang presidente ng Pilipinas ngayon? Hindi pa 2028 ha? Si Inday Sara. Dahil siya ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas.
vlog mo may pag-asa.